pala yung anxiety, stress, at burnout, lalo na raw pagdating sa Oo. pagtulog. Ano po ang pagkakaiba ng mga ito? Well, siguro pagdating sa pagtulog, lahat 'yan makakaapekto sa pagtulog natin. Kung stress man 'yan, burnout 'yan, or anxiety. Pero usually, nagmumula 'yan sa stress. 'Yan ang root cause. So, nauna nasi-stress ka muna, tapos pagka naging chronic na yung stress, ibig sabihin palagi. Kasi yung stress naman puwedeng one time, big time. Halimbawa, ngayon may deadline ka, na-stress ka, pero hindi naman araw-araw kang may deadline. So, kung ang buhay mo ay gano'n, araw-araw may deadline, araw-araw traffic, bakbakan ka para makasakay sa umaga tsaka sa hapon. Parang yung stress mo walang patid, walang patid. So, 'pag gano'n nagiging chronic. And 'yun, puwede mag-lead sa burnout. Or 'pag burnout naman, puwede kang magkaroon din ng anxiety. So, magkakadugtong sila. So, lahat sila makakaapekto sa pagtulog. At 'yan ang isang number one symptom natin kung meron ka ng na-experience na ganyan, ay yung effect ng tulog mo. So, kung hindi ka nakatulog ng maayos, dati okey naman, baka marami kang stressors sa buhay. Opo. Miss Dina, no, napakaganda po ng inyong in-identify na stressors. Pero maaring sabihin natin, case basis, sabihin natin sa isang tao na nakaka-experience ng pagkakulang ng tulog at stress sa trabaho, Hmm, sa hmm, trabaho. Sabihin natin, ito kasi yan. Pero sasabihin niya, paano ito na yung buhay ko? Saan po ako mm. magsisimula? Pero mahirap. Oo, kasi nga yung stress hindi na natin puwede maalis. So, kailangan meron tayong strategy how to be resistant to stress. Parang ano siya, kung isipin mo kunyari virus ang stress, puwede kang mag-take ng vitamins or, ano yung mga puwede mong gawin, magpalakas ka para hindi ka magkasakit, something like that, right? So, papaano ka magiging mas malakas laban sa stress? Kasi hindi mo na talaga siya puwedeng alisin. So, ang number one diyan kailangan yung energy mo mataas. Kasi 'pag ang energy mo mababa, mas susceptible ka sa negative effect ng stress. Yun naman yung iniiwasan natin, eh, kasi hindi na nga natin maalis ang stress, pero may negative effect siya. Kagaya ng hindi pagtulog or epekto sa ating weight or metabolism, epekto sa ating decision making at sa ating mga emotions. So, kung nama-manage natin 'tong mga 'to, ibig sabihin puwede tayong ma-stress, pero hindi tayo kailangang magkasakit dahil sa stress. So, ang kailangan nating gawin ay magpalakas. So, ang energy natin kailangan mataas at, yung mga energy naman makukuha natin sa maraming bagay 'no, kagaya ng nature. Sabi nga ni Nina 'no, nung bumalik siya sa Manila napansin niya kaagad, naku polluted. So, dun pa lang alam mo na may epekto siya sa'yo, 'di ba? Kung nasa probinsya ka, nakakahigop ka ng sariwang hangin, mas malakas ang resistensya mo laban sa stress, parang ganyan. And pagdating naman po sa pagtulog, ayan, isa yan talaga sa problema ng marami sa ating mga Hmm. kababayan. Bilang isa pong sleep specialist, ano po ba kadalasan ang dahilan kung bakit hindi makatulog or kulang sa tulog ang marami sa ating mga kababayan? Kung manggagaling din tayo sa punto ng stress, 'pag mataas ang stress, hirap ka talaga makatulog. Kasi ang stress ay nagdadala o naglalabas ng cortisol sa body. 'Pag mataas ang cortisol, hindi makatulog kasi parang alert yung katawan mo. So, ang isang kailangan nating gawin is 'pag oras na ng pagtulog ay gumawa tayo ng mga bagay na puwede tayong ma-relax. Okay? So, kasi minsan gabi nakahiga na kayo, nagso-scroll kayo sa phone or sa tablet, tapos pinapanood niyo pa yung mga nakakatakot or yung mga, violent. So, lalo kang na-stress o naglalaro ka ng online games na may mga patayan or very violent, lalo kang 'di mare-relax. So, bago ka matulog, gumawa ka ng mga steps pampa-relax. So, puwede kang, ibaba mo na yung or hinaan mo na yung mga ilaw mo sa bahay, wag ng sobrang bright, bawasan. Tapos, siguro maligo para mapreskohan, puwede kang uminom ng tea or warm milk, tapos slow down na sa activities.
wag na yung alas 10 papatulog ka na mag-workout ka pa. So hindi yun ang tamang oras para gawin yung mga bagay na yan. So do more things that are relaxing. Spend time with your family, mag-bonding kayo, yan yung time para mag-usap, magkwentuhan. Then it becomes a more relaxing activity rather than yung mga nakaka-stress pa lalo. Opo. Miss Dina, examples po ng mga some steps na pwede pong gawin bago matulog, yung mga nakaka-relax. Ang ma-share ko, yung mga breathing techniques. Kasi yan ang isa sa aking ginagawa bilang isang sleep and burnout specialist. Tinuturo ko yung mga breathing techniques. So, ang isang breathing technique na napakadaling gawin, left nostril breathing. Yun, ilalagay lang yung isang daliri sa right nostril, tapos dito ka hihinga sa left. Pwede mo tong gawin habang nakahiga. Kasi pag ginawa mo to, nagre-relax yung body mo. Dahil itong left side natin ang ating relaxation part ng ating nervous system. So pag huminga ka dyan, mag-inhale ka lang, siguro count na mga 5 to 7, and then you pause, and then you exhale 5 to 7, and then you pause. Bilang ka siguro mga 10 sets. Based sa feedback ng mga followers ko, minsan di na sila umabot sa 10 eh. Nagigising sila umaga, nakatulog na pala sila. Wow! Tinry ko nga, sana all Miss Dina eh. Tinatry na nga namin ngayon. Para baka nakatulog na ako makatulog eh. tayo Joke lang Oo, po. kasi ito talaga yung relaxation natin eh. Response, you can test it actually during the day. Pag huminga kang ganyan, makikita mo, mas malakas yung labas ng hangin sa right nostril mo. Maliban na lang siguro kung may diferensya ka, meron kang deviated septum or something. But in general, yung right nostril talaga yung para sa activity, paggising. Pero pag gusto mo mag-relax, yung left nostril. O kaya, humiga ka patagilid sa right side para yung left nostril mo ang nasa ibabaw. Basta ka relax yun. Tingnan mo, very practical and a simple tip, At breathing. libre. Totoo yan. Bayad. Oo, so tandaan nyo po dapat ang iyong tatakpan ay yung right kanan Yes. na nostril. Okay. Oo, sa labas lang ha, wag ipasok yung daliri sa loob. Miss Dina, Iba na yun. may difference ba yun? What if kunwari naging left tapos right? Hindi siya as effective? Oo, yung right magiging active, pampagising. Oh! Okay. Ayun naman pala kung Kung gusto medyo kong ano magising, pwede Oo, akong pag yung low kabila. bat, pwede mong i-activate yung right. Opo. Ayun, minsan low bat ako eh. Pagpapasok ako dito, low bat, kunyari. O di yung pala, ito namang kabila. Ito po, Ay. Miss Dina, maaaring relate din ng maraming mga kaserbisyo natin na parang feeling nila kapag gising nila, pagod na sila agad. Or kapag meron silang alarm, parang snooze lang ng snooze kasi gusto pang matulog, Oo. kasi gusto pang ma-prolong yung sleep and rest. Oo. Ang ibig sabihin nun, hindi sila nakaka-achieve ng deep sleep. Kaya pagising nila, pagod sila. Hindi sila talaga nakapag-recharge at nakapag-recover sa pagtulog. At mangyayari yan sa atin kung tayo ay very stressed. Kasi meron nga yung tinatawag nating cortisol, elevated yung level nun. Ang pagtulog mo, hindi talaga. Kumbaga, para kang, siguro ko isipin natin yung primitive time, nung panahon na nasa cave pa tayong mga tao at nasa danger tayo na makain ng mga animals. Parang anytime pwede kang gumising kasi ma-attack ka. Ganon yung kondisyon ng pagtulog mo. Parang alert. Anytime pwede ka magising. So, kaya pag umaga na, parang pagod ka kasi hindi ka talaga naka-relax ng todo at ng tama at sapat. Nga po, no, ay ang root naman po niyan talaga is yung rest, 'di ba? The day starts when you rest, 'di ba? Parang sa umaga doon siya nagsisimula eh. Kapag hindi tayo Yes. mindful sa ating pagtulog, apektado na po yung next days Buong natin. araw. ahead. Oo. Oo. Totoo yan. So, kailangan talaga, ako siguro kung may masasuggest ako sa mga tagapakinig natin, alam ko stressful ang buhay, lalo na ngayon, di ba? Ang dami nating problema. Ang taas ng gas, ang taas ng bilihin. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin in the next few days or weeks. So, nakaka-stress talaga yon. Pero, meron kang mga pwedeng gawin para sa sarili mo, para tulungan ang sarili mo na mag-relax, kumalma. So, yung breath natin, huwag yung kakalimutan. Yan ay napaka-importanting
parte ng ating pangangatawan, ng sistema natin sa ating body. Kaya lang minsan, ini-ignore natin siya. Naalala nyo lang yung breathing pagkabarado yung ilong nyo kasi hindi kayo makahinga. Mm. Pero otherwise, you don't really know. Am I breathing? Buhay pa ba ako? Di ba? So, kailangan pansinin nyo at i-train nyo ang breath. Kung Opo. kailangan nyo mag-practice, para kung kailangan nyo siyang gamitin, alam nyo na kung ano yung gagawin. Hindi yung, naku, paano na nga ba? Ano nga ba yung narinig ko sa nagseservisyo na sinabi ni Miss Dina? Mm. Kasi hindi naman kayo nag-practice. Mm. So, i-train nyo yung sarili nyo kung paano ba yung kalmadong paghinga. Paano Opo. ba yung pagre-relax? Okay? So, pagka, masyado kayong stress, lagyan nyo lang kamay nyo dyan. Ganyan. Hinga lang kayo dyan. Pagka nilagay mo yung kamay mo sa chest, parang sinasabi mo sa sarili mo, okay lang tayo. Kalmado tayo. It's okay. Hindi tayo in danger. Walang gano'n. Ayan. So, yun yung mga signals natin sa body. Mga tactile signals na malaking tulong, lalo na sa mga tagapakinig natin na may mga anxiety. Or minsan kahit yung simpleng pagpikit lang or tumingin Yeah. sa malayo. Ewan ko. Ganun nga rin eh. Hindi sa screen. Tama ka doon, Oo, Ate yung Nins, no? pipikit lang ako for a few seconds, ganyan. Yeah. Gusto naman nating makatulog. yun. Gusto naman nating makatulog, nakapikit tayo, pero parang active Gising na ang active diwa. pa rin. Opo, gising pa rin ng diwa. Bakit kaya? Yun nga, dahil sa cortisol. Kasi mataas yung Mataas. stress. Mataas, oo. Mm. Question po, Kailangan kapag tayo pababain. ba kumbaga naka-lay down lang, tapos tayo nakapikit, pero hindi tayo makatulog, gising ang diwa, kahit pa paano, counted ba yun as rest? Rest in a way, pero hindi yan ang rest na kailangan natin para mag-recover. Kasi pagka tulog ka at your mind is at rest, that's when the other organs need to do their repair. No? Mhm. Kailangan kasi na yun eh. Even your brain needs to get recharged or reset Mhm. sa evening. Marami silang functions na ginagawa na nangyayari lang kapag tayo tulog. Mhm. Alam nyo, talaga, sleep o tulog talagang napaka-importante yan talaga sa ating overall well-being, Health. pati yung pakikipagtungo sa kapwa. Kasi yung mga ibang tao, ako ganun eh, kapag kulang ako sa tulog, wala ako sa mood. Mainit tulog mo. Yes, yung ganun ba? Parang Tama. miserable ka. Na ayoko naman makadamay ng iba pero nadadamay yung iba dahil kulang Yeah. ka nga sa tulog. So malaking bagay. Tapos kitang-kita ko yung difference sa kapag okay ako sa tulog. At least may 8 hours ka of sleep. Mhm. Iba yung Yung ko feeling. sa Oo. buong araw na yon. Yung aura. Totoo yan. Iba yung Oo. aura. Correct. Tama, oo. Aura. Miss Totoo Dina. yan. Totoo Opo, Miss yan. Dina sa Yes. kinakain. Kasi syempre ngayon, dami ng pwedeng kainin eh. Ang way of our eating din po ba nakaka-affect din sa stress and then sa pag-sleep? Oo, nakaka-affect yan. So, ang kailangan natin gawin, ang kainin, yung mga bagay na more natural at saka whole. So, iwasan ng processed food kasi ang processed food mas mahirap para sa katawan. Stress yan sa body, metabolic stress. Kasi hindi niya alam anong gagawin niya sa mga kinakain mo. Hindi niya kilala yung mga yun eh. Kung kumain ka ng regular food like gulay, prutas, mga nuts, mga beans, buto, or if you're a meat eater, kung kumain ka ng meat, the body knows how to process it. Pero kung kumain ka ng mga naka-package na maraming ingredients, marami doon hindi alam ng body, chemicals yun eh, no? So, kung hindi niya alam how to process, it treats it as a toxin and isostore niya yan as fat. Minsan nagulat tayo, bakit tayo tumataba? Kasi ang daming nakatago dun sa fat cells natin ng mga toxins. So, yun ang nangyayari. So, eat food that gives you energy. Kasi pag mataas energy, may laban tayo sa stress. Tapos, wag masyadong kakain pag malapit na matulog. Okay. Eto si Dulce, sabi niya, naka-stress sa amin ng husto yung last pandemic. Lockdown na. Pero may fear na baka ma-infect ka ng COVID. But this is different. Mahirap rin pala ang economic lockdown. Di ka makalabas dahil tinitipid mo gastos, baka wala ka nang dudukutin pagdating ng panahon. Oo, yung iniisip mo, So no? true. That's so true. And I think marami nga sa atin mga kababayan at tagapakinig, nasa-stress na talaga sa panahon na to. And marami nagsasabi, this could be worse than the COVID lockdown or pandemic.
Kasi noong time na yun, may pagkain tayong sigurado, di ba? Hindi lang, minsan hirap lang tayo to get access, pero nagkaroon ng mga delivery, so wala tayong danger magutom. Pero ngayon, nangyayari, yung food supply natin under threat, di ba? Yung mga nagtatanim sa probinsya, hindi madala yung gulay sa city kasi wala na silang panggasolina. Sobrang mahal na. So yun ang mga situation or scenarios na kailangan natin pag-isipan. Oo nga, alam mo nga yung nagtatanim ng kape, ang problema naman nila dyan sa Davao, dyan sa Mindanao, ano, yung fertilizer naman, ano, ang Yes, daming, affected. effect. Yes, so yung food security mo or even supply mo na mga katulad ng mga basic yan, yung kape, di ba? Kape is life sa mga Correct. Pinoy, di ba? Kape is like, That's true, Ay, that's speaking of kape, parang yun nakakaano. Oo nga, stimulate. Opo. Opo. Ano po masasabi nyo dyan? huwag iinom mas pag malapit ng matulog. Correct. So if you want to take coffee, take it in the morning. Tsaka hindi naman talaga siya, iba kasing action ng ng coffee, di ba? Meron siyang na-affect sa body function talaga. So I would suggest na really improve on your sleep and don't use coffee to perk you up. You need to rest. Opo. You need to rest para meron ka talagang power during the day. Ayun, Okay, maliban na ako, ikaw ang nanay ko na parang kahit gabi na, umiinom ng kape. Tapos ang tigas sa ulo nila. Hi, mommy. Hindi, sabi, nakakatulog ba ako? Pero nakakatulog nga siya. May mga ganon. may mga That's ganon. one of Mga the ilang more nila. exception. Nawala ang effect. More May exception. effect sa kanya. Ay, well, follow up Oo. lang doon. Maraming mahilig magkape, may maka-sugar pa. Oo nga. Tsaka mga milk Oo, tea. double Opo. whammy pa yun. Milk, oo. Mataas ang Lalo sugar na yung content. malamig, iced coffee. Naku. Yun din po. Diba, Factor din yun. Towards Kasi the ng evening, panahon i-lessen na natin yung mga pagkain para hindi masyadong hirap yung digestive system. Kasi pag tulog tayo, hindi ma-digest ang food. Kasi mag-shutdown yung function na yun. So talagang mas konti. Dapat a Pag sa few hours gabi. before Oo, yung or- last meal. Diba? Or kung kailangang mag-digest kasi ang dami mong kinain, hindi ka naman makatulog. Ayun na nga. Kaya minsan Oo. Puyat ka maglakad-lakad rin. ka. Maglakad-lakad Oo. ka. Puyat ka Para na rin. gumalaw yung tiyan. Alright. Nako, Ma'am Dina Salonga Agyamanak, Joste Agnina, ang ating sleep and burnout specialist, Miss Dina Salonga all the way from Ilocos Sur. Maraming salamat po. Thank you po.